Bakit mas stricto pag adulterous wife kesa unfaithful husband? Bakit nga ba mas mabigat ang kaso pag ang babae ang nangaliwa? Bakit? Bakit ang batas natin, sa 1930 na batas, mas stricto ang adulterous wife or kesa unfaithful husband? Bakit? Number one, based on nature. Sino ba ang mabuntis? Ang babae. Pag nabuntis sa babae, there is a risk na mag-introduce si babae ng alien heir to the family. Kasi, sabi ng civil code, pag mag-asawa ang babae at si lalaki, pag nabuntis si babae, there's a presumption na yung bata na dinadala ni babae, anak yun ng kanyang asawa. Presumption. Kahit hindi naman yung lalaki ang nakabuntis sa kanya kasi may iba pala siyang nakabuntis. So, kasi nabuntis si babae, there's a presumption na anak yun ng kanyang asawa kahit hindi. So, it will introduce an alien heir to the family. Pag may alien heir doon, dala-dala mo, kala mo anak mo, hindi pala anak mo. Ay, so, ibig sabihin, pag mana ang pag-uusapan, kahit di mo anak, kasama pala sa mana, ito unfair naman sa lalaki. Kasama sa mana ng mga ari-arian mo, dahil hindi mo pala anak yun, anak pala yun sa ibang lalaki. So it means it will create or it will introduce an alien heir to the family. That's why mas stricto ang pangangaliwa or yung adulterous wife kaysa unfaithful husband. Stricto kasi mere sexual intercourse sa babaeng may asawa sa ibang lalaki, krimen na! Pakikipagtalik lang, wala kang ginagawa, nakipagtalik ka lang, krimen na! But pag lalaki, mere sexual intercourse is not a crime. Hindi yan krimen. It's not concubinage. Maging krimen lang yan kung binahay mo ang kabit mo, nagsasama kayo bilang mag-asawa, or dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Grabe naman. Grabe, no? Parang... Akala ko nung una one-sided yung ganong... Ay, hindi. Na may philosophy, may prinsipyo, may sagot. Bakit ganon? Of course, yung mga feminist na mga grupo lalaw. Hindi, unfair! Unfair daw kasi pag ang lalaki nangaliwa, lusot. Pag ang babae nangaliwa, hindi, kulong. Tapos ang concubinist, hindi, yung concubine pala, ano ba yung concubine? Ang tawag doon sa kabit ni lalaki, concubine. Alam mo ba, pag mag-convict si lalaki ng concubinist, yung kanyang kabit, hindi ba kukulong? Concubine, hindi ba kukulong? Destierro lang ang penalty. Pero sa destierro, palayasin lang siya sa lugar ni lalaki. Hindi ba kukulong? Pero si paramour, yung kabit ni babae, makukulong. Ha? Okay. Ang kabit ni lalaki, hindi makukulong. Destierro lang ang penalty. Ibig sabihin, palayasin lang sa lugar ni lalaki. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. So that's why yung mga feminist group, fight! Women's right daw. Kailangan daw equal. Kasi kung may nangangaliwa, kung may mga lalaki nangangaliwa ngayon, may mga babae din mangangaliwa ngayon. So kailangan equal rights. Ha? Kasi mas marami daw nangangaliwang lalaki. Ano? Ganun ba yan? Oo, masabi na nila eh. Yes, tama naman yan. May mga ganun. Because of this law, maybe ni-review nito batas na to, that's why may batas na. Yes. Ito yung tinatawag na Republic Act 9262. Alam mo ba, in adultery and concubinage, one requirement is there must, yung babae at lalaki must be married, mag-asawa. In 9262, hindi kailangan mag-asawa. As long as they have romantic and sexual relationship. Iwan ang ibig sabihin nun, for example, babae sa lalaki, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tapos si lalaki, may number 2 pa na girlfriend. May number 3 pa na girlfriend. Itong yung first girlfriend, pwede magdemanda sa lalaki ng psychological abuse, emotional abuse, kasi sinaktan ni lalaki yung damdamin ng isang babae. Yun, ganun pala. Kasi ang babae daw, dapat mamahalin. Pero sakit ko dyan na, dapat mamahalin daw, hindi daw sinasaktan.